Yan. So, um, teka, topic. So, may nagtanong kasi, paano daw ang physician to nurse. Ako ang masasagot ko lang, ang masasabi ko dun is, parang level kayo. Ang dito, ang physician, nire-respect nila yung judgment ng nurse. Pero of course, they still need to do their job. Pag na-report mo sa doctor na patient, yung ganito, may chest pain yan eh. May history din siya ng CHF. Pwede ba akong pwede ba akong mag-EKG na dyan? Sabi niya, sige, oo, EKG mo na. Basta ino-honor nila yung judgment ng nurse dito. Kasi, of course, ikaw yung nandun sa bedside Pero kung sa tingin mo hindi ka sure, pwede mo naman sabihin sa kanila na, parang, doctor, I'm not sure. Lalo na sa psych na yung mga ganyan, nag-hallucinate siya, mga ganyan. Titignan niya. Tapos sasabihin niya, oo, tama ka nga. Para sa akin, parang level. Pero may iilan-ilan din naman, may mga physician talaga na talagang hirap magsalita, no? Meron talagang mainit ang ulo, mga ganyan. Pero maiintindihan mo kasi sa amin kasi mag-isa lang Mag-isa lang yung physician namin dun tapos ilan ang pasyente namin dun. Kaya maiintindihan mo na naiinis din siya, mga ganyan. Kasi ang dami niya naiintindi. Naiintindihan ko rin. Kapag naman sa mga may mga orders yung doctor. Naman sila, patient naman sila. Alam naman nila na na marami kang ginagawa. Pero pag talagang may pasyenteng talagang urgent at emergent talaga, yung kanya, kakausapin kanya, sasabihin niya, pwedeng naman to, pakitawag na yung ganito, kailangan niya ng ma-OR ngayon, paki-prioritize naman to kasi hindi maganda yung EKG niya, nag-order na ako dyan. Mo talaga, hindi yung lalapit siya sa'yo na maiinis siya. May kiusap lang siya. Ito guys, si-share ni Nika yung mga ibang Hindi, si-share ni Nika yung yung mga na-experience niya sa doctor and nurse. Yung paano ba makipag-usap dito? So ikaw, pag ba may request ka sa doctor being sa med-surg nurse, kasi kami sa ER, nandyan lang yung doctor Pagka-tsempohan mo lang siya na na parang tapos na siya mag-type, tapos na siya na mag-charting. Saka mo siya kakausap Night shift kasi ako so hindi ko sila masyadong ramdam. Hindi ko sila masyado nakikita. Pero kapag kunwari kailangan kong humingi ng order, so tatawag ako, ang kadalasan na nakakausap ko, nurse practitioner talaga. Pero guys, hindi to war sa doctors Kung may nanonood man dyan ng mga doctors. Alam niyo naman na naiintindihan niyo naman, nai-intimidate kami kasi of course hindi maiiwasan yung impression kasi talaga naman mga leader kayo kayo yung talagang captain ng treatment ng isang pasyente. Minsan nahihirapan lang kaming kausap mga doktor kasi napapangunahan minsan ng ng parang alam niyo yun ng parang alam niyo yun, intimidate din ka. Pero wag kayong ma-intimidate mag-work dito. Yung sa mga papunta pa lang, Enjoy din mag-work dito. Karamihan naman ng mga doctors ang daling kausap, di ba? May hingin ka lang para sa pasyente, of course. Advocate tayo sa mga ng patient Tayo nakakaalam ganyan. So yun. What's up sa inyong lahat? 5 days off na naman tayo, Sir Barb, ba't di ka nagpipick up ng extra? Mas gusto ko yung walang ginagawa Hindi, joke lang. Minsan, nagpipick up. Pero pag may medyo yung ER namin ngayon grabe ang sitwasyon ngayon namin doon. May nagtanong, okay lang ba daw mag-buyout ng contract? So, naitopic ko na to noon. Ako ang masasabi ko lang dyan, ang pag-buyout ng contract is choice yan. Okay lang naman Okay lang naman. Nagmumukhang parang hindi lang siya okay kapag parang siya. Strategy mo siya. Maraming gumagawa nito nung pandemic.
Nagbabayad sila ng contract kasi may mga offer na na malalaki. Nag-sign up ka sa mga travel agency or pag travel nursing ka. Well, makakabawi ka talaga agad. No? Ang pag-buyout kasi ng contract, yung iba, maiisip nila na, na yung parang reputation na lang ba? Lalo na yung mga, hindi masyado mentally prepared dun sa, sa acuity ng, ng workplace nila. Let's say, sabihin natin sa floor, sabihin natin, cardiac yung floor doon. Tapos, sabi, ang max daw, 5 lang, pero bigla nagpipito, tapos nakahalu-haluan na lang ng ibang case, kung sino-sino na lang ginagawang charge nurse. Diba, parang ang risky ng ganung ang risky ng ganung trabaho, ang risky ng ganung framework. So, understandable kung parang feeling mo na unsafe. Tapos ikaw ang ginagawang liable sa lahat ng mga nangyayari. Ang hirap nun. So, sa madaling salita, sa dami nating sinabi, okay lang naman, okay lang naman mag-buyout. Kaya nga meron nun kaya nga option siya. Kung ayaw mo na, at talagang feeling mo, dehado ka, sige, di ba? Reasonable naman din na ba't ka umalis. Pero, hindi ko alam, hindi ko sure, pero it makes sense na may nagsasabi na that will fire back kapag sa citizenship na daw. Tinatanong daw yan hindi ko alam kung sino bang mga dyan, yung mga meron bang mga mga nag-citizen na dyan na may experience na buyout ng contract noon. Sabi daw possible na tanungin sa citizenship daw interview mga parang employment history, yung ganyan. Paano pag nakita nila na nag-buyout ka ng contract? Nila, parang sila yung employer mo na nakarating ka dito sa sa Amerika. Bakit brenake mo or bakit ka? Bakit umalis ka sa kanila? Nakita dito na may parang arbitration na nangyari. So, anong issue doon? Ang hirap naman kung kung ang rason mo lang parang kasi may mas malaking offer noon So parang ang pangit ng parang hindi naman sa pangit, kumbaga parang kakaiba yung reputation mo. Parang dating na wala kang utang na loob Pero kung ang rason mo naman 'di ba, parang hindi unsafe yung siguro maiintindihan naman nila So yun lang naman ang take ko doon. Kaya guys, ang marami na kaming mga USRNs na mga Pinoy na gumagawa ng mga vlogs about the experience namin dito sa Amerika as a nurse para mabigyan kayo ng mga insights. Share na namin sa inyo kung ano pakiramdam ng anong difference ng practice dito tsaka sa Philippines. Para at least, diba, may knowledge kayo at ma-prepare nyo yung sarili nyo mentally sa culture change dito sa sa Amerika. Actually guys, dumadating yung maiisip nyo mag-buyout ng contract during period of adjustment nyo. Kasi nag-a-adjust kayo sa culture, sa tao, sa mga kausap nyo sa trabaho. Kung may Pinoy man kayong kasama dun, hindi naman kayo close, di ba? So parang ikaw, mamimiss mo, ma-homesick ka talaga. Tapos, kung meron kang mga ibang friends sa ibang state na inaaya ka na, dito ka na lang. Diba? Maiisip mo talaga na, oo nga, parang gusto ko na lumipat doon, buyout na lang kaya ako, parang mas masaya ako doon. So, lahat yung mga naiisip mo yan during, period of adjustment. Pero what if kung nagstay ka? What if kung kinaya mo? What if lang naman? So yun, sa mga pupunta dito, alamin nyo yung environment ng pupuntahan nyo, kung magugustuhan nyo ba, kakayanin nyo bang tapusin yung contract, sunod yung contract, okay ba sa inyo? Basahin nyo na maigi talaga yan. Kung merong mga kayong hindi maintindihan ng mga paragraph dyan, hingi kayo ng tulong. Lalo na sa mga leave, yung mga ganyan. Sa mga incentive, nangingialam ba ang agency nyo sa incentive? Sa mga OT, yung mga ganyan. So, dapat fair enough naman din para sa inyo. Guys, thank you so much.
lalo na yung sa mga nagme-message sa akin and yung mga nagko-comment na nakaka-appreciate ng ng mga contents natin. And thank you so much sa inyong lahat. Thank you talaga. Sa mga kung feeling niyo nakakatulong yung yung mga content natin, share niyo rin sa mga friends niyo na mga papunta rito or mga mga balak pumunta dito sa US. Yan. So guys, see you on our next video. Ipon-ipon tayo ng mga nagtatanong-tanong. Magsasagot tayo ng mga tanong next content. Thank you so much guys and see you on our next video.